Wala tayo? Tama ba? Pero salamat sa Diyos na tayo ay bumalik sa Kanya. Alam niyo ba yon? Na ikaw ang siyang magbebenepisyo sa bagay na yan? Now, tignan niyo kung paano sila bumalik sa Diyos. At tignan niyo rin kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi rito, walang magawa ang mga Israelita, kaya dumaing sila kay Yahweh. Can you imagine sa kalagitnaan ng kanilang kawalan? Maaring gumagawa pa sila ng anumang makakayanan nila, pero hindi yun nagtagumpay eh. Kaya wala silang nagawa, sabi sa Biblia. That's why ang kanilang last resources, lumapit sila kanino? Siyempre sa Diyos. Pagkatapos, anong ginawa nila? Dumaing sila muli kay Yahweh. Amen. Before I continue this, gusto ko na maunawaan ninyo mga kapatid, na maging ang pagdaing natin sa Diyos, sana ito ay makatotohanan. Na hindi ka lang dumadaing sa Kanya kasi meron kang pangangailangan. Amen. Ang pagdaing mo sa Kanya, hindi dahil sa gusto mong iunat niya ang iyong mga, iunat niya o gusto mo na iunat mo ang Kanyang kamay para sa iyo. Naunawaan niyo ba ako? Hindi ka dadaing sa Diyos kasi, Lord, iunat niyo po ang iyong kamay sa akin. Ibig sabihin, gusto mo na i-bless ka niya. Tama ba? But I hope and pray this time sa Kanyang o sa ating pagdaing sa Kanya, ang unang-una mong hahanapin ang Kanyang mukha. You know how to seek His face. Ano ang pagkakaiba na ang kamay mo lang o ang kamay lang ng Diyos ang iyong hinahanap kaysa sa Kanyang mukha? Hello? Anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba, makikita mo yung intensyon ng mga tao. Malinaw ba? Kung ano ang talagang hinahanap nila. Malinaw? Malinaw? Malinaw. Pag ang gusto mo o ang panalangin mo, Panginoon, iunat mo minsan pa ang iyong mga kamay sa amin. Bakit? Putol ba ang kamay ng Diyos? What do you think? Hindi. Pero bakit tila tikom ang kanyang kamay? Dahil ayaw niya itong iunat para sa iyo. Hindi mo kailangan sabihin sa Diyos, Panginoon, iunat mo ang iyong kamay. Kung, listen to me, alam mo kung paano hanapin ang kanyang mukha. Are you here? Pero kung minsan, merong itinuturo sa atin ng Diyos, dapat natin matutunan yon. Alam niyo ba, sa pag-aaral, hindi pwede na exempted ka palagi. Meron acceleration, tama ba? Na-accelerate ito. Halimbawa, from grade 5, naging grade 6 na siya. Kasi matalino eh. Pero alam mo ba, ang lahat sa atin nagsimula doon sa level 1. Pagkatapos ng level 1, level 2, level 3, hanggang totally makarating tayo doon sa mga next level pa. Mas mataas. Amen. I hope and pray na sa bawat level na pinagdaanan mo, meron kang natatandaan. Amen. Hindi ka tumutungtong sa panibagong lebelo ng buhay mo na wala kang pinagkakatandaan. Allow me to say this word to you. Karamihan ng mga Kristiyano ngayon, are you with me? Are you ready for this? Kung paano ang batang paslit, hindi mo mapipigilan ang kanyang paglaki, ganun din, saan? Sa buhay Kristiyano. Siya ay nag-iedad. Saan? Sa kanyang pananampalataya. But I hope and pray na sa kanyang pag-iedad sa pananampalataya niya, meron siyang pinagkakatandaan. Tama ba? Matuto tayo. Tama? Tama ba? Tama. Let me continue this. Sabi rito, look out. In verse 6, walang magawa ang mga Israelita kaya dumaing sila kay Yahweh. Alam mo,
Kung meron lang silang magagawa, hindi sila sa tingin ko dadaing kay Yahweh. Tama ba? Hindi nyo ba napansin yung nakalagay sa Bible? Wala na silang magawa. Kaya ang last natakbuhan nila ay ang Diyos. Tayo ba? Ganun ba rin ang attitude natin? Dapat hindi. Whether marami kang option ngayon, siya ang una mong takbuhan. Are you learning? Natututo ba kayo? Amen. Sabi rito, verse 7, nang marinig ni Yahweh ang daing ng mga Israelita dahil sa pahirap o dahil sa pahirap ng mga Madyanita, sila ay pinadala niya ng propeta at ipinasabi ang ganito, inialis ko kayo sa Ehipto. Alam mo ba na ang Diyos may weakness? Alam niyo ba kung anong kahinaan ng Diyos? Isipin niyo, ang Diyos may weakness? Yes. Ano yon? Ikaw at ako. Hindi ka matiis ng Diyos Hindi tayo matiis ng Diyos. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Pero sana, wag naman natin sana samantalahin at abusuhin. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Dahil ang problema sa atin kasi, kung sino pa yung mga Kristiyano, yun pa yung abusado. Sorry to say. Amen. Tignan mo sa kalsada, sino ang number 1 na abusado? Yung nagpapatupad ng batas. Tama? Pag sinita, sir, may violation ka, pulis ako. Okay, alis na ako kayo, sir. Diba? I hope and pray na hindi tayo ganito. I hope and pray na natututo kayo. Huwag tayong maging abusadong Kristiyano. Kung talagang totoo, meron tayong malasakit sa Kanya, huwag tayong magpasaway sa Kanya. Malinaw ba yun? Kung meron pang natitirang kahit kaunting pagmamahal sa puso mo para sa Kanya, dapat this time, ma-realize mo sa sarili mo, hindi ako pala dapat, maging abusado at magpasaway sa Kanya. Amen? Hello? Sabi rito, sila ay pinadala niya ng propeta at ipinasasabi ang ganito, inialis ko kayo sa Ehipto. Alam niyo ba sa sinabing ito ng propeta ng Diyos sa kanyang bayan, isa lang yung pinaalala ng Diyos sa kanila Ano yon? Alam niyo ba? Inalis ko kayo sa Ehipto. Ang Ehipto, hindi nila makakalimutan sa buhay nila. Dahil ito ay tatak ng kanilang pagiging alipin sa matagal na panahon. Ikaw ba? Tanda mo pa rin ba kung ano ang Ehipto ng buhay mo? Tapatan lang. Kasi pag sinabing Ehipto, ito yung tatak ng pagiging alipin ng mga Israelita sa matagal na panahon. Tayo ba mga Kristiyano ngayon? Natatandaan mo pa ba na ikaw at ako ay galing din saan? Sa Ehipto? Hindi sa Oakley sa Ehipto. Okay? Amen. Yung spiritual na Ehipto natin, ito yung kasamaan nating lahat Meron ka nun. Meron din ako noon. Ang tanong, natatandaan mo ba na isang araw, inalis ka ng Diyos doon? O tila nakalimutan mo na ang lahat? Amen. Amen. Kasi kung aalalahanin mo yun sa puso mo, I tell you, magkakaroon ka ng tunay na takot sa Diyos. Panginoon, ayoko na maging alipin pa ng kasalanan. Sa totoo lang, yun ang tunay na Kristiyano. Hello? Natututo ba tayo? Amen? And here on verse, where are we? 9.
Iniligtas ko kayo sa kanilang pagkaalipin. At sa lahat ng inyong kaaway, nalupig ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Tama ba? Dito ipinaalala muli sa kanila ng Diyos. Alam nyo, nalupig nyo na ang kaaway nyo noon eh. Sa atin, alam mo ba na nalupig mo na rin ang mga kahinaan mo? Napagtagumpayan na rin natin ang ating kasalanan, ang ating kasamaan, ang ating mga kahinaan sa matagal na panahon? Ang tanong, kailan babalik ang panahon na mabaligtad muli ang sitwasyon? Kung isang araw makakalimutan mo ang kanyang mga mabubuting gawa sa buhay mo. At kung ilalayo mo ang iyong sarili sa piling niya. Malinaw ba ako? That's why, ikaw at ako, hindi nga natin dapat pakaisipin o asamin man lang na mailayo sa kanyang piling. But this time, mag-isip ka, anak. No? Sabi ng Diyos, napagtagumpayan mo na ang iyong mga kaaway. Napagtagumpayan mo na ang iyong mga kahinaan. Totoo ba yon? Bakit mo kailangan balikan? Sabi sa Biblia, ang bumabalik lang sa kanyang suka ay ang aso. Hindi ka aso, anak ka ng Diyos. Malinaw ba? Nakita niyo na ba na ang aso na suka, binalikan, kinain? Nakakita na kayo nun? Kadiri, di ba? Tama, mali? Tama? Can you imagine kung gano'n na maging katatayuan natin sa Panginoon? Pagkatapos natin siyang tanggapin sa buhay natin, and after some time na makita natin yung katapatan niya, babalik ulit tayo dun sa gusto natin mangyari? Sorry to say, but you are a stupid person if you do that. Hello? Tama po ba? That's why hindi mo dapat balikan kung ano yung nakaraan mo na. Ang nakaraan mo, nakaraan na. Pinagtagumpayan mo na yan sa pamamagitan din ng Diyos sa buhay mo. Alam mo ba yon? That's why dapat mong panatiliin sa puso't isipan mo na kailanman hindi na maaaring mabuhay muli ang dating patay na. At yun ang dati mong pagkatao. Ngayon, ang bagong sisidlan na ito ay para sa Diyos na buhay. Hindi para sa dati mo pa rin pagkatao. I want you to think that way. Amen. It's because minsan madali natin makalimutan. Pagkatapos ng linggo, Lunes na naman hanggang Biyernes, nakalimutan nyo na naman yung bagay na yan. Please, huwag nyong gawin yung bagay na yan sa sarili nyo. Isipin niyo, sa bawat araw, merong inaasahan ng Diyos sa atin. Na ang inaasahan niya, ikaw at ako ay maging sisidlan niya habang buhay. Bakit habang buhay? I can prove it to you. But not this time. It's because madadivert ako sa topic ko. Amen? Hello? No? That's why, be sure na ikaw ay sisidlan ng Diyos. At ito ay dapat manatili ngayon sa iyong katauhan hanggang sa wakas ng iyong hininga kung hindi pa siya muling babalik. Malinaw po ba? Amen? At least, pag naipikit mo ang iyong mga mata, at maiidlip ka sa mahaba-habang panahon, sa iyong muling pagdilat, alam mo na ang kanyang mga kamay ay naghihintay na ikaw ay mahagkan. Dahil bakit? Dahil ngayon pa lang, hanggang sa kahuli-huli ang hininga na meron ka, binigyan mo ng katuparan ang mithiin ng kanyang puso. Na isang araw, ang tao ay maging kaisa niya at ito'y binigyan mo ng katuparan sa pamamagitan ng iyong buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Tayo ba ay sisidlan ng Diyos? Let me finish here. And let me continue that on next Sunday. Amen? Kung tayo ay mga sisidlan ng Diyos, I want you to stand on your feet this time. Sa pagkakataong ito, tumayo ka ng buong lakas. And this time, harapin mo ang Diyos sa mga oras na ito. Amen? Can you pray this time? Pwede ka ba manalangin sa mga oras na ito?
Pwede ba sa pagkakataong ito, ipikit mo ang iyong mga mata kasama ng pagtaas ng iyong kamay, ng iyong dalawang kamay sa kanyang presensya, ng totoo at bukas sa iyong puso? Hallelujah. Maaari bang ipikit natin ang ating mga mata? At sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng maikling panahon para ikaw mismo ay magpasalamat sa Kanya ng buong puso. Naniniwala ako ng Kanyang presensya ay nasa ating kalagitnaan. Naniniwala din ako na siya ay handang magpahayag sa iyong buhay. Masusumpungan mo siya sa oras na binuksan mo ang iyong puso. Masusumpungan mo siya sa oras na siya ay iyong kinaulayaw. Masusumpungan mo siya sa iyong buhay kung nais mo na tila siya ay masilayan at maranasan sa iyong katauhan. Come on, I want you to pray this time. Talk to Him right now. Everybody close your eyes. Mangusap ka, manalangin ka, buksan mo minsan pa ang puso mo, ang buhay mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, nais ko na tanggapin ang iyong hamon na ako ay maging iyong banal na sisidlan. Na tagapagdala ng iyong banal na salita sa mundong ibabaw na ito na ngayon ay aking nakakasalamuha. Come on, talk to Him. Kausapin mo siya. Nais niya na mangusap sa buhay mo. Nais niya na patuloy na magtanim ng kanyang salita sa pagkatao mo. And this time, hayaan mo na siya ay magpahayag ng lubusan sa iyong kabuuan. Hanggang tunay na maranasan mo siya. And I believe this time, nais niya na iparanas sa iyo ang kanyang presensya. Lord, I pray right now, sa pangalan ni Jesus, na muli niyo pong ipadala ang tubig na nagbibigay buhay mula sa iyong trono, sa buhay ng mga taong ito, at inyo pong minsan pang pagbukalin ang tubig na ito sa kanilang mga spirito. Hanggang sa ito ay ganap na mag-umapaw sa kanilang buhay. At ito, O Diyos, ay magsilbi na ilog ng buhay sa kanilang kabuuan. Salamat po, O Diyos, na kailanman ang bukal na ito na inyong binuksan sa kanila ay hindi na muling matutuyuan pa. As I pray right now, as I declare in the name of Jesus, na ang spiritual na bukal na ito ay hindi na muling matutuyuan pa ng sariwang tubig na dumadaloy mula sa iyong trono. Subalit sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat sandali ng kanilang buhay, mararanasan nila ang pananatiling pagkauhaw nila, pagkagutom nila sa iyong sariwang tubig, na kung saan ito ay magbibigay ng panibagong lakas, ng panibagong katatagan, ng panibagong pag-asa, ng panibagong pananampalataya, ng panibagong pamumuhay na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Katagpuin niyo po, Diyos, ang inyong mga templo. Katagpuin niyo po, Diyos, ang iyong mga sisidlan mula sa lugar na ito. Dalangin ko, Diyos, na selyuan mo sa pamamagitan ng bugtong, sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Diyos, na mula ngayon, ang buhay ng bawat isa as I declare and prophesy today, ay hindi na muli magiging katulad pa ng dati. Lord, continue to restore your people. Continue, Lord, to redesign the lives of your people now. Father, I pray in the name of Jesus, let the spirit of restoration, let the spirit of yes, oh God, reconciliation, and even let the spirit of transformation be upon these people right now. Receive it right now in the name of Jesus. Begin to receive His grace, receive His mercy, receive His truth, receive His word in your life, receive His power, receive His light into your life, in the name of Jesus. And everybody says, Amen. To God be the glory. God bless you. Please be seated for a while. Are we blessed? Yes. Are we thankful? Yes. Praise God. So, pumunta tayo sa ating kanya-kanyang care group. Let's go. Wala mo na uuwi. It's okay. It's okay. Amen? Amen? So, hello? Let's go to your cell group. Care group, sorry. And then after this, 2:30,
lahat ng nasa mentoring, leadership, go back here. 2:30 sharp. Amen? So, meron tayong, tawag dito, meron tayong pag-uusapan. Mahaba-haba na usapan. Amen? Amen? It will be our preparation, no, sa ating paghayo on next Sunday. Amen? Or next Sunday. Okay? So please, wala mo nang uuwi. Asher, wala mo nang pauwiin. Meron nang nandoon. Wala mo nang uuwi. Isarado mo na ang telon para walang tatalon. Okay?